Mismong ang Secretary General ng United Nations ang umaasang magkakaroon ng mapayapang pagkakasundo kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bago nito, iniakyat na ng Pilipinas Arbitration Tribunal ang pagsama ng China sa mapa nito ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nakatutok si Lay Alvin. Ito ang mapang isinumite ng China sa United Nations. Makikita rito ang siyam na gitling o dash na nakapalibot sa bahaging anilay sakop ng buong South China Sea. Sa mapang ito, sinasabi ng China, inaangkin nila ang buong South China Sea, kabilang na ang mga isla na inaangkin din ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na formal nilang kukwestiyonin ng mapang ito ng China sa isang tinatawag na arbitral tribunal. Ang ambassador ng China sa Pilipinas na si Ma Ke-ching, pinatawag na ng DFA para ibigay sa kanya ang dokumento na formal ng humihimok na daanin sa arbitral tribunal ang hidwaan. Ang Pilipinas itinalaga na sa Solicitor General Francisco Hardeleza bilang pangunahing kinatawan ng Pilipinas. Kumuha rin ng Pilipinas ng isang abogado mula Amerika, si Paul Reichler ng Soul & Hogue LLP para tumulong. The Philippines has exhausted almost all political and diplomatic avenues for a peaceful negotiated settlement of its maritime dispute with China. To this day, a solution is still elusive. We hope that the arbitral proceedings shall bring the dispute to a durable solution. Sa pahayag ng Chinese Embassy, sinabi nitong bukas sila sa negosasyon pero sa Pilipinas lamang at iba pang mga claimant ng South China Sea. Ayon kay maritime laws expert Professor J. Batong Bakal ng UP Law Center, may halintulad ang ginawa ng Pilipinas sa gusot na nauwi sa demandahan dahil hindi na madaan sa mabuting usapan. Litigation is a last resort. If you're litigating, that means you have stopped talking amicably. That's why you're resorting to a third party. It can possibly increase the tension. I mean, sabi na nila last year na they will not welcome this, no? And yun nga, they might consider it a provocative act. We can only hope na this will not affect trade, that this will not affect cultural exchanges, etc. Pero di gaya sa korte, sa arbitral tribunal, kailangan pumayag na lumahok ang kabilang panig. Wala raw pwedeng pumilit sa China. Sa tingin naman ng security expert na si Romel Banlawi, wala nang natitirang hakbang sa Pilipinas, kundi ang pagdadala ng usapin sa arbitration. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay naghahamon na ng away ang Pilipinas. Ganun din dapat maipaliwanag natin sa China na we value our relationship with China, we recognize China as our important neighbor, and we value the role of China as a major power in the maintenance of regional peace and stability. But at the same time, meron tayong differences sa issue ng South China Sea, and we want to settle these differences in a peaceful manner, and that is why we are putting that under international arbitration. Ang Secretary General naman ng United Nations na si Ban Ki-moon umaasang magkakaroon ng amicable settlement o mapayapang pagkakasundo kaugnay ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Naniniwala siyang mareresolba ng mga nag-aagawang bansa ang issue sa pamamagitan ng dialogo. Bukod sa China, umaangkin din ng mga teritoryo sa West Philippine Sea ang Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.